Nagsimula ang movie kung saan ay natutulog si Anna sa kanyang kama. At bigla siyang ginising at inayang mag-swimming ng kanyang anak na si Jaina dahil bahang-baha na sa labas. Ngunit ayaw naman ni Anna dahil inaantok pa din siya. Kinulit pa din siya ni Jaina, at pagbangon niya ay nakarinig siya ng malakas na pagkulog sa labas. At pagtingin niya sa bintana ay nakita niya na binaha na ang kanyang mga kapitbahay. Ngunit hindi na niya pinansin ito at naisip niya na dahil lang ito sa malakas na pag-ulan, at pagkatapos ay tinawagan siya ng kanyang ina. At sinabi nito sa kanya na napakalakas ng ulan sa labas, at sa loob na lang kayo magluto. Pagkatapos ay nakita ni Anna na tumatagas na ang tubig sa pader ng kanyang kusina at sa sahig. At pagtingin niya sa labas ay nakita niya na umabot na ang baha sa kanilang bintana. At narinig niya ang isang announcement na mas lalo pang lalakas ang ulan, at pinayuhan din sila na agad ng pumanik sa mas mataas na mga palapag ng building. Kaya't agad na siyang nag-impake. Ngunit sinabi sa kanya ng security officer na si Hijo na papunta na kami dyan upang iligtas kayo, at sa mga hagdan kayo dumaan para makarating kayo sa upper floors. Kaya't agad na niyang kinuha ang mga gamot ni Jaina. At pagkatapos ay ipinasa na niya ito at agad na silang lumabas. At nakita nila na naghihintay na ang mga tao na hindi makapanik sa hagdan dahil may inatake pala sa itaas. Kaya't sa kabilang hagdan na lang sila dumaan ni Jaina. At natakot si Jaina dahil nakita niya ang mga tao na tinatangay na ng baha at humihingi ng tulong. Kaya't sinabi ni Anna na, sabayan mo na lang akong kumanta anak, at maglalaro pa din tayo kahit na anong mangyari. At pagkatapos ay nakita niya na maraming nakaharang sa hagdan. Kaya't pinanik nila ito upang makaakyat sa susunod na palapag. At nang makita siya ni Hijo ay tinawag siya nito at pinaakyat. Ngunit bigla namang pumasok si Jaina sa isang apartment, kaya't hinanap siya ni Anna doon. At laking gulat niya nang makita niya ang isang napakalaking alon na papalapit. At bigla niyang naalala nung makulong sila sa kotse ng kanyang asawa sa ilalim ng tubig. At sa kasalukuyan ay tumama na sa kanila ang napakalaking alon kanina, kaya't lumubog na silang lahat. Sumisid si Anna sa ilalim ng tubig upang kunin ang bag ng gamot ni Jaina, ngunit tinangay naman na ito ng tubig. At nang makita niya si Jaina ay agad niyang kinuha ito, ngunit di naman sila makaahon dahil nakalak ang pinto. At nang maubusan na siya ng hangin at mawala ng malay, ay biglang binuksan ni Hijo ang pinto. Kaya't nang ma-CPR sila ni Hijo ay nailigtas na sila nito. Pagkatapos ay sinabi ni Hijo sa kanya na isa akong member ng Personal Security Team 1. At kailangan nyo nang magpatuloy sa pag-akyat sa mga hagdan. At dahil may tumama na asteroid sa Antarctica ay nagdulot ito ng pagkaluso ng mga yelo, kaya't halos lumubog na sa tubig ang kalahati ng Japan. Paparating na ngayon ang helicopter at malapit nang lumubog ang building na ito. At kailangan mong tumulong sa paggawa ng isang bagong mundo sa pamamagitan ng paggamit ng AI Emotion Technology na kayo lang ng boss mo ang makakapag-research. Pero hindi ko pa naiintindihan ang emotion engine mula nang maging chief researcher ang aking boss. At sinabi ni Hijo na nagtagumpay na ang ibang mga team sa paggawa ng mga katawan ng mga tao na may kakayahang magparami at emosyon na lang ang kulang sa kanila. At agad nilang dinala si Jaina sa isang banyo ng mapupo ito. At nang magkaroon ng gas leak ay biglang nagsabugan ang mga apartment. Kaya't agad na pumanik si Hijo sa sumunod na palapag, at pagkatapos ay inabot na sa kanya ni Anna si Jaina. At dahil sa kalikutan at pag-iyak ni Jaina ay nahulog si Anna, ngunit nagawa naman niyang makalangoy at makabalik ulit sa kabilang building. Pagkatapos ay narinig niya ang batang babae na si Jisoo sa loob ng isang elevator. At nang tamaan siya ng napakalakas na alon ay naalala niya ang kanyang asawa na naipit sa ilalim ng kotse. Kaya't kinuha niya dito si Jaina upang mailigtas. At nang makaahon ay nakonsensya siya dahil hindi niya nailigtas ang kanyang asawa at si Jisoo na nasa loob ng elevator. Pagkapanik ay nakita niya na lumala na ang kondisyon ni Jaina. At nang maghanap siya ng gamot ay sinabi sa kanya ni Hijo na darating na ang helicopter at pwede ka namang gumawa ulit ng anak mo dahil nasa iyo naman na ang lahat ng data. Ngunit pinainom pa din ni Anna si Jaina ng gamot sa apartment ng dalawang matanda. At lumalabas na gawa pala si Jaina ng kanilang kumpanya at hindi niya talaga anak ito. At isang research subject nila si Jaina. At sinabi ng kanyang boss na kukunin na ng center si Jaina. At pagkatapos ay makikitang gumaling na si Jaina at sumikat na din ang araw. At sinabi sa kanya ni Hijo na ipinag-utos ng ating boss na iwan na natin si Jaina sa layover point. Pagkatapos ay bigla na namang umulan at bigla silang tinamaan ng napakalakas na tsunami pati na ang dalawang matanda kanina. Nagawa nilang makaligtas ngunit hirap na hirap naman siyang iwanan si Jaina doon. Kaya't isinama na ni Hijo ang batang lalaki.
At sa rooftop ay sinabi ng Darwin Center officer na kukuhanin na nila si Numan 77, pati na si Jaina para sa kanilang research. Kaya't nagmakaawa si Ana kay Hijo ngunit hindi siya pinansin nito. At nagmakaawa din siya sa mga officer na huwag patayin si Jaina. At makikitang pinatay na nila si Hijo. At sinabi nila kay Ana na walang makakaligtas maliban sayo. Kaya't nagpaalam na si Ana kay Jaina at kinuha ng mga officer ang data kay Jaina. At bago bumaha ay makikitang nag-launch na ng mga spacecraft at nakasakay si Ana sa isa sa mga ito. At sa lab ay sinabi ni Director Hiso na wawasakin na ng mga asteroid ang buong mundo at malilipol na ang mga tao at tayo lang ang huling mga nakaligtas. At para mag-evolve muli ang mga tao ay kailangan nating gumawa ng isang ina at isang anak. At nakagawa na kami ng mga katawan sa Isabela Lab at ikaw lang ang makakagaya sa emosyon ng tao. At sinabi ni Ana na tapos na ang batang lalaki at gusto niyong gawin ko ang nanay. At pagkatapos ay biglang nagising si Ana. At nakita niya na nagbaha na sa kwarto at sinabi sa kanya ni Hijo na umakyat na kayo upang makaligtas. At muli na namang nangyari ang nangyari kanina. At nakita niya na tumama sa kanila ang napakalaking tsunami. At paglangoy nila sa tubig ay nawala si Jaina. At nang ipakita ni Hijo ang picture ni Jaina ay tinutukan niya ito upang sabihin nito kung nasaan ang bata. At bigla siyang tinamaan ng isang malaking pagsabog ngunit nailigtas naman siya ni Hijo. At tumalon pa din siya sa tubig upang hanapin si Jaina. At pagkatapos ay nailigtas na niya si Jisoo. At pagpanik ay naalala ni Ana na tinira niya ng martilyo ang isang lalaki nang atakihin siya nito. At patuloy pa din niyang hinanap si Jaina. At pagdating ng mga officer ay nagtago siya. At pinagbabaril sila ng mga officer upang hindi niya makita si Jaina at nagawang makatakas at makarating ni Ana sa rooftop. At nakita niya doon si Jaina. At pagkapainom niya ay humingi siya ng sorry dito dahil sa nagawa niyang mga pagkakamali. At pagdating ng mga officer at ng napakalaking tsunami, ay nilabanan niya ang mga officer. At tumalon naman si Jaina sa tubig. Pagkalipas ng 5 taon ay isinuggest ni Ana sa kanyang boss ang ideya na gumawa ng isang baby. At pinalaki niya ang sanggol na iyon bilang kanyang anak. Inalagaan niya ito na kagaya ng isang normal na bata. At habang lumalaki si Jaina ay nagpakita ito ng mga emosyon at nakikipaglaro din siya sa kanyang ama. At umiyak din siya sa pagkamatay nito at nakatakas na si Ana sa trap at bumalik na ulit siya sa tubig upang hanapin si Jaina. At inakap niya si Jaina nang makita niya ito sa isang tower habang tinatamaan sila ng napakalaking alon. Samantala sa Isabela Lab ay nagawa na ang isang nanay at isang bata. At sa wakas ay muling nagising na si Ana na kasama si Jaina sa isang space shuttle na naglalakbay patungo sa mundo. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.